Bago pa sumabog ang pagtitimpi ni Martin sa akin, ay may kumatok sa pintuan. Kanina ay panay ring lang ang telepono nito, pero hindi nito pinapansin. Kung kaya ay mabilis akong napatayo, at ako na ang kusang nagbukas ng pintuan ng kanyang opisina. Si James. Sir Martin, andito na po si Miss Hillary Go. Nabitin sa pagsasalita si James, nang may babaeng biglang pumasok. At walang pakialam na binangga ang secretary ni Martin. Diretso itong pumasok, at tumapat sa harap ni Martin. Isang magandang babae at matangkad. Mukha itong sapustikadang babae base na rin sa sobrang sexy na suot nitong kulay pulang dress, nakitang-kita pa ang likod, at sobrang iksing lelayan nito, kung tutuwad ito ay makikita na ang kuyukot nito. Hindi nga yata nito napansin na andito din ako, dahil ang babaeng si Hillary nakatutok lamang kay Martin. Napadiretso ako ng pagkakatayo, nang makita ko kung paano yapusin sa pagkakayakap ni Hillary si Martin, at basta na lamang ito hinalikan sa labi. Pakiramdam ko ay sumabog ang puso ko sa tagpong iyon. Para akong naestatwa sa aking nasaksihan. Bigla ay nanlambot ang aking mga tuhod. What the? Malakas na hiyaw ni Martin. Bigla itong napatayo, at dumilim ang mukha habang magkasalubong ang mga kilay. Ang matalim niyang mga mata, at mas lalo pang tumulim sa paraan ng tingin niya sa babaeng si Hillary. Hey, I just want to surprise you Martin, masayang bati ni Hillary, na base sa boses nito ay para bang nangaakit. Imbes na sagutin ng babae, ay napabuling ang paningin ni Martin sa akin ng matagal. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang ipahiwatig, sa paraan ng tingin niya sa akin. Di naman ako manhid, para di masaktan sa aking nasaksihan. Kung kanina ako ang hinahalikan ng taong ito, ngayon ay iba na. Ano ba ang sabi ko sa iyo James? Hindi ba kabilin-bilinin ko, ay huwag basta-bastang pumasok sa loob ng office ko nang walang pahintulot ko. Then why this woman suddenly here? Dumadagandong nitong boses, nababanaag sa boses nito ang galit. Halos mawala ng kulay ang mukha ni James sa kaputlaan, dahil sa sitwasyon. Nakaramdam na naman ako ng habag dito. Dahil kanina pa ito napapagalitan. I'm sorry po, Boss Martin. Sasabihin ko po sana sa inyo, pero hindi mo po nasagot ang linya mo po boss, kung kaya ay kumatok na lamang ako, para ipagpaalam po sa inyo, pero bigla po pumasok si Miss Gomez. Halatang hirap na hirap sa pagsasalita si James habang nagpapaliwanag. I don't care. Galit na sigaw ni Martin. Kulang na lang ay bumuga ito ng apoy. Don't get mad Martin. He's still your secretary. He just doing his job? Pampalambing pa na sabi nito, na para bang manhid dahil hindi nito ramdam ang pagkairita ni Martin. Marahas na napalingon si Martin sa babaeng hitad. You, get out of my sight. Napasinghap ako sa lumabas na salita ni Martin. Hindi ko akalain masyado itong harsh sa isang tao pag nagagalit. Alam kong iba ito ng ugali, dahil napapansin ko siya na ganon. Para ba itong bipolar? Pero di naman tama ang mamahiya. Nakita ko pang halos manigas sa kinatatayuan si Hillary. Kung kanina ay kung todo pa cute ito, ngayon ay parang nawala sa sarili. Nag-iba ang anyo nito. Pinapahiya mo ba ako Martin? Para sabihin ko sa iyo, andito ako para pag-usapan ang gagawing investment sa kumpanya mo. My dad told me everything, pero sa pinapakita mong ang ugali. Wala talagang nagtatagal na mga tao sa'yo. Loser. At bigla itong nagmarcha, pero bago ito makalabas ng opisina, ay napadako ang mga mata nito sa akin. Pinasadahan pa ako ng tingin, mula ulo hanggang paa. Narinig ko pa itong nagsalita ng witch sa akin, at walang habas na tinulak si James bago lumabas ng tuluyan. Napanganga na lamang ako sa bilis ng pangyayari. Napadako ang paningin ko kay Martin, nang umupo ito sa kanyang swivel chair, at hinilot ang sentido. Ban that woman here at my building. Si Martin. Boss Martin, paano po ang meeting niyo po ni Mr. Hilario Gomez? I don't care his meeting. Ayoko ng kahit anong bahid ng lahi nila ang magkaroon ng ugnayan sa kumpanya ko sa kanila. Yes po Boss Martin, mabilis itong nagpaalam sa kanyang boss, at nagpaalam din ito sa akin, bago lumabas ng opisina. Nakatingin lamang ako sa kanya, hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman sa sandaling ito. Wala pa yatang 10 minuto ang kaganapan na iyon,
ay parabang pang isang linggo na, dahil sa itsura ni Martin na di ko maintindihan. "Come here sweetheart," malambing na utos ni Martin sa akin na aking kinagulat. "Why?" alanganin kong sagot. Sa loob-loob ko ay gusto ko na itong pektusan sa ulo. "I need some meds." Ako naman ay nagulat. May sakit ba ito, at kailangan ng gamot? Maliksi akong lumapit dito, at mabilis na nawala ang kaninang inis. Lumapit ako kay Martin at tinaas ang kanang kamay ko papunta sa noo nito. Nurse ako kaya dapat alerto ako sa mga ganitong bagay. "May masakit ba sa'yo?" Pag-aalala kong tanong, medyo masakit ang ulo ko, pinapungay pa nito ang mga mata. "Saan nakalagay ang mga gamot mo at kukunin ko? Para makapahinga ka." Imbes na sumagot ay bigla niya akong niyakap. Gamit ang dalawa niyang braso, ay pinulupot nito sa aking katawan, at sinubsob ang mukha sa aking tiyan na aking kinasinghap. "Martin, ikaw lang ang gamot ko sweetheart." Pakiramdam ko ay hinahalukay ang aking tiyan dahil sa kilati, gawa ng kanyang pagsasalita sa aking tiyan. "Niloloko mo lang pala ako. Akala ko masakit ang ulo mo." Nakataas man ang isang kilay ko, ay kinikilig pa ako sa ginawa nito. Sumakit ang ulo ko sa mga walang kwentang tao. Umangat ang ulo nito, at sinalubong ang mga mata ko. Mabilis niya akong kinandang sa kanyang mga hita, at nilapit ang mukha sa akin. Pero mabilis kong nilayo ang mukha ko sa kanya. "Huwag." "Why sweetheart?" Takang tanong nito, na nakasalubong ang mga kilay. "Wag mo akong halikan." "Ayoko." Singhal ko dito. Akmang tatayo ako dito, pero mahigpit niya akong niyakap. Kaya hindi ako makapigla sa kandungan nito. "What's the problem? Did I something wrong?" Matapos mong makipaghalikan sa ibang babae, hahalikan mo pa ako. Kadiri ka. Kaya nagpupumiglas muli ako. Iniisip ko pa lang na naghahalikan kami kanina, tapos may ipal na humalik din sa kanya. Nakakasuka yun para sa akin. "Hey calm down sweetie." Hindi ko siya hinalikan. Siya lang ang basta humalik sa akin. Wala akong pake. Mamaya may virus yun. Tapos hahawan niyo pa ako. Napamura ito bigla sa aking sinabi. Kaya mabilis akong tumayo at tinulak ito. "Where are you going Maggie?" Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa aking shoulder bag, at kinuha ang alcohol at wipes. Humarap ako sa kanya at lumapit. "Sweetheart." Sa boses nito ay alam kong nagtataka ito. Pero ako ay persigido sa aking gagawin. Lumapit ako sa kanyang harapan, at kumuha ng wipes. Nilapag ko sa table nito ang alcohol at wipes. Mabilis kong hinawakan ang panga ni Martin gamit ang kaliwang kamay, at ang kanang kamay ko ay may hawak na wipes. Walang ano-ano ay pinahid ko sa kanyang labi ang hawak kong wipes. Sinadya ko itong diniinan at nilakasan. "What the?" Nabiti nang sasabihin ni Martin, nang pinalo ko ang bibig nito. "Shut up. Kung ayaw mong sumabog ang bibig mo," pagalit na sinabi ko. Kumuha ako ng tissue paper na nakalagay sa table nito. Pinulupot ko ito sa aking kamay, na para bang sasabak sa suntukan. Binuhos ko ang alcohol sa tissue, at mabilis ko ding pinahid sa bibig ni Martin. Nagkalasog-lasog ang tissue, dahil nabasa na ito ng alcohol. Pero dahil sa inis ako ay wala akong pakialam, at pinahid ko ng husto sa labi ni Martin. Napapabulong na lamang ito sa aking pinaggagawa, at napahawak na lamang sa aking bewang. Nilapag ko ang lure-lure ng tissue sa table, at kumuha muli ng wipes. Inayos ko ang pagpahid sa labi nitong namumula na ng husto. Para bang nang-aakit ang labi nitong nakabuka. Napalunok na lamang ako, pero pinipigilan ko ang sariling matukso, dahil galit nga ako. Matapos sa wipes ay tissue ulit ang ginamit ko, para madry ang labi nito. Nang makunteto sa aking ginawa, ay nilapit ko ang mukha ko sa kanya, at tinitigan ang labi nito. Sinuri ko ng husto, para walang bakas ng virus ni Hillary sa labi ni Martin. Okay na. Napadiretso ako ng pagkakatayo, nang magtama ang aming mga mata. Ang titig nitong nakakatunaw, ay biglang nagpakabog sa aking dibdib. "Magtrabaho ka na," at tinanggal ang dalawang braso nito sa aking katawan. Nakatitig lamang ito sa akin at napabuntong hininga. "Okay sweetheart, pero bago yan kailangan ko ng vitamins." Pero bago pa ako makapag-isip sa sinabi nito, ay basta na lamang ako hinalikan nito.
Malalim na halik na halos ikaubos ng aking hininga, bago pa siya tumigil. Natapos ang aming maghapon sa kanyang opisina. Busy ito sa kanyang laptop, ako naman ay nasa kanyang tabi lamang. Si James ang nagdala ng aming pagkain. Maraming pagkain ang pinabili nito sa kanyang sekretarya. Pero iisang plato lamang ang ginamit namin. Nakakainis man ay wala na naman akong magawa, kundi subuan ito. Iisang kutsara lamang ang gamit namin, na para bang magjowa kami. Nakauwi kami ng maayos, at sa mansyon ni Martin kami naghapunan. Matapos ko maglinis ng katawan, ay mabilis akong humiga at tinawagan ang aking mahal na anak. Matapos ang 2 oras na video call, ay nakatulog ako ng mahimbing. Sa aking panaginip, ay ramdam ko na naman ang taong pamilyar sa akin. Muli ay hinahalikan niya ako. Nang mapadilat ay wala naman akong napansin na kakaiba sa aking kwarto. Kaya nagtalukbong na lamang ako ng kumot, at muli ay nakatulog. Martin POV. Maliksi akong lumabas ng kwarto, kung saan natutulog si Maggie. Muntik na akong mahuli sa aking paghalik sa kanya. Naaadik na ako sa labi ng sweetheart ko. Parang ayoko nang mabuhay. Kung hindi ako makakahalik sa masarap niyang labi. Kaya kahit lagi itong napapasimangot sa tuwing ninanakawan ko ito ng halik. Ay para bang lumilipad ako sa alapaap. Nang iinit din ang katawan ko sa tuwing nakikita ko siya. Simple man ito manamit, ay hindi ko mapigilan ang sarili kong manginit dito. Gustong gusto ko na siya ulit makuha at maangkin. Pero kailangan ko munang maghintay, at para sa mahal ko ay magtitiis ako. 4 na taon na ang lumipas, pero hindi na ako naghanap ng ibang babae, matapos ang gabing iyon. Tiniis ko ang ilang taon at hinanap siya. Dahil andito na siya sa aking poder, at hinding-hindi ko na siya papakawalan. Bumalik ako sa aking silid, at mabilis na tinawagan ang kaibigan ko na si Leandro. Matapos ang 4 na ring ay sinagot din nito. Ang tagal mong sumagot, singhal na bungad ko dito. Istorbo ka, di ka makapaghintay. Hiyaw naman ni Leandro. I don't care. Ano nang balita sa pinapagawa ko? Hanggang ngayon wala pa akong natanggap sa'yo, asar ko dito. Pwede ba, ilang araw pa lang ako dito. Naghahanap pa ako ng buwelo. Masyado kang excited. Pakihanap nga yung taong adik at maraming tato, na umaaligid sa anak ko. Hindi ako natutuwang nagbibigay daw ito ng kung ano-ano sa bata. Malaman ko lang kung sino yan, at ililibing ko siya ng buhay. Ina mo Martin, anong adik at maraming tato ang sinasabi mo? Ako lang naman ang nagbibigay ng candy sa bata, ogag ka ginawa mo pang kriminal ang magandang image ko. Halos mabingi ako sa lakas ng mura nito sa kabilang linya. What? Ikaw pala iyon? Gulat kong tanong, at sabay bumunghalit ng tawa. Halos sumakit ang tiyan ko sa kakatawa. Habang ang nasa kabilang linya naman ay walang habas na nagmumura. Paano mo nalaman na nagbibigay ako ng candy sa bata? Inuunti-unti ko pa nga lang, na hinuhuli ang loob ng anak mo, kung anak mo nga siguro yon. Pang-iinis na sabi nito. Para bang sinabi nito ay inangkin ko na ang bata na sarili kong anak. Dahil narinig kong nag-uusap si Maggie, at ang kanyang kapatid na si Candy. I think I don't know. Yes, she is Candy, mabilis na sabad nito. Yeah. Ang sabi niya ang nagbibigay ng puro matatamis sa kanyang pamangkin ay adik, dahil maraming tato. Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang naman ang naliligo ng tinta sa dami ng tato. At meron pa, ang tawag pala sa'yo ay Yossi Boy. Pang-asar ko dito. Hate you. Halos hindi nga ako makalapit sa kanila, sa sobrang saplada ng babaeng iyon. Sayang sobrang ganda pa naman niya, kaso sobrang sanggit at saplada. Tapos tingin pa pala niya sa akin ay adik, himutok nito na para bang sumama ang loob. Mukhang tinamaan ka sabagay ang ganda-ganda ng ate niya eh. Ilabas mo na lang ang nakakamatay mong karisma sa kanya. Kahit di mo sabihin, ay matagal nang nakalabas, sabay tawa nito. Siguro naman nakuha mo na ang ibang info ng pamilya niya. Pati na rin sa anak ko, seryosong sabi ko. Just check your emails. Nasend ko na ang litrato ng anak mo. Nagpunta na rin ako ng ospital para sa DNA testing. Kaya maghintay ka na lang. Napangisi ako sa sinabi nito. Ilang weeks lang ang paghihintay, at aalukan ko na ng kasal ang sweetheart ko.
But I need to tell you something, Martin. Seryoso ang boses nito, na kinabangon ko sa aking higaan. What? Her family is heavily in debt. Nakasangla ang farm nila sa isang mayamang tao dito, sa kanilang lugar. It started when she gave birth to her child 4 years ago. Nakikinig ako sa kanya. Nakaramdam ako ng di maipaliwanag na pakiramdam, habang nakikinig sa aking kaibigan. Isang linggo siyang nakoma sa loob ng ospital, dahil nahirapan siya manganak, at naubusan ng dugo. She almost died, kaya naisangla ang kalahati ng farm nila sa pagkaka-ospital niya. But then after a month, her father need the surgery, because of a heart attack. Kaya naisangla na ng tuluyan ang kanilang lupain. Na hanggang ngayon ay palaki ng palaki ang interes, dahil sa tagal ng pagkakasangla. But good thing is, pinapayagan pa ang tatay nila makapag-ani sa kanilang lupa, mahabang paliwanag nito. Ako naman ay halos matulos sa aking pwesto. Bigla ay nanikip ang aking dibdib sa aking nalaman. Hindi ko alam na gano'n na pala ang nangyari sa aking minamahal. Bayaran mo siya, Leandro. Kahit doblehin ko pa ang bayad. Bukas na bukas ay ipapadala ko ang payment. Siguraduhin mo lang na hindi nila malalaman na bayad na ang kanilang lupa. I knew it. Alam kong gagawin mo yan. Yes, thank you, buddy. Mabilis na nagpaalam ito sa akin. Ako naman ay umalis sa aking kama, at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa aking opisina, at inayos ang dapat ayusin. Nang matapos ay mabilis kong binuksan ang files na pinadala sa akin ni Leandro. Halos mapatalo ng puso ko, at lumaki ang aking ulo sa aking nakita. She is my daughter, mahina kong sambit. Tinitigan ko ng husto ang nasa larawan, na halos hindi na ako kumukurap. Alam kong anak ko ito. Dahil hugis ng mukha nitong parang anghel. Mga matang matatalim at kakulay ng aking mga mata. Her little pointed nose and her beautiful smile. She is my daughter. Mabilis na tumulo ang aking luha. Ganito pala ang pakiramdam ng lukso ng dugo. Hindi ko na kailangan ng DNA dahil sa puso ko, ay alam kong tunay ko siyang anak. Matapos ang ilang minutong pagkakatitig sa aking anak, ay nakita ko pa ang ibang mga stolen shots sa aking anak. I'm so happy, every time I see her little sweet smile. Gusto ko siyang halikan at yakapin. Hinayaan ko lamang na tumulo ng husto ang aking mga luha sa saya na aking nararamdaman. Binuksan ko ang isang files at mayroon mga video. Halos ayoko nang kumurap sa aking pinapanood. Kuha iyon 4 na taon na ang nakakalipas, kuha sa CCTV ng ospital. Kung saan nanganak si Maggie. Kitang-kita ko ang sakit sa kanyang magandang mukha. At hawak nito ang malaki nitong tiyan, habang kasama nito ang magulang at kapatid nito. Sa isa pang kuha ay nakita kong nilabas ang isang sanggol ng isang nurse, kasama ang kapatid nito. May iba pang video na nakita ko, na nauna nang inilabas ang anak ko, at naiwan ang kanyang ina, na alam kong nahirapan manganak, dahil pinasok ito sa ICU. Gusto nang sumabog ng aking puso sa sakit, habang pinapanood ko ang paghihirap ng aking pinakamamahal. Kung pwede lang sana ibalik ang ilang taon na lumipas. Sana pala ay hindi ako sumuko sa paghahanap sa kanya. Kasama ko sana siya noon. Binasa ko ang birth certificate ng aking anak. Name, Micah Bautista. Birth date, January 12. Birthplace, Bataan General Hospital. Mother, Maggie Bautista. Father, none. Matagal bago ako gumalaw sa aking pagkakaupo. Masaya ang pakiramdam ko, dahil alam kong anak ko ang anak ni Maggie. Lungkot din ang nararamdaman ko dahil sa wala man lang akong magawa, para sa pinakamamahal ko. Ngayon gagawin ko ang lahat. Babawiin ko ang bawat oras, araw, buwan at taong lumipas. Lahat ay gagawin ko para sa magiging pamilya ko. Hindi ko na namalayan na mag-uumaga na pala. Wala akong ibang ginawa, kundi ang titigan lamang ang mga larawan ng aking anak. I will let my mom and dad know about this. I want to know them, that finally I will have my own family.